Pinainom siya ng lason, pero hindi siya namatay. Binaril siya, pero tumayo pa rin daw. Binugbog at tinapon sa nagyayelong ilog. Pero ang mas nakakatakot, hindi kung paano namatay si Rasputin, kundi kung paano nakapasok ang isang palaboy na mistiko sa pinakasentro ng Russian Empire. Russia, early 1900s. Isang imperyong unti-unti nang nabubulok mula sa loob. Habang ang mga ordinaryong tao naghihirap sila, may isang lalaking nakapasok sa pinakamataas na antas ng kapangyarihan. Hindi siya hari, hindi rin siya general, hindi rin siya pare. Isa lang siyang mistikong galing Siberia na mukhang parang bagong labas sa isang bangungot. Mahabang buhok, maduming balbas, gusgusin, mukhang ilang buwan nang walang ligo. Titig na parang tumatagos. At somehow, naniniwala ang pinakamakapangyarihang pamilya sa Russia na siya lang ang makakapagligtas sa kanila. Ang pangalan niya, Grigory Rasputin. Pero paano nga ba nangyari iyon? Paano naging malapit sa royal family ang isang lalaking maraming iskandalo at kinakatakutan mismo ng mga maharlika? December 1916. Habang natutulog ang karamihan sa Russia, may grupo ng maharlika ang nagpaplanong pumatay. Hindi isang rebelde, hindi assassin, kundi si Rasputin. Ayon sa mga kwento, inimbitahan siya sa isang mansyon. Pinakain ng cake, pinainom ng wine. Lahat pala ng iyon may lason. Pero walang nangyari. Habang tumatagal, lalo raw siyang nagiging normal, na para bang walang epekto. Dito nagsimulang mataranta ang mga nagtatangkang pumatay sa kanya. Kaya, binaril siya. Bumagsak, pero maya-maya, tumayo daw ulit. Sugatan, naglalakad. Parang bangkay na tumangging mamatay. Pero bakit? Bakit kaya takot na takot ang mga Russian elites sa isang mistiko? Sa isang mystic? Ano kaya yung alas niya? O ano ba ang kaya niyang kontrolin? Bago siya naging alamat, si Rasputin ay simpleng magsasaka lamang sa Siberia. So, isang lugar to na malamig, isolated, puno ng mga relihiyosong paniniwala. Bata pa lang siya, kakaiba na raw siya. Tahimik minsan, pero minsan naman sobrang intense. So may mga nagsasabing marunong siyang manghula. May ilan din na naniniwala naman na miyembro siya ng mga extremist religious groups. Mga grupong naniniwalang kailangan mo munang magkasala bago ka maging banal. At doon, nagsimulang maging kakaiba ang reputation niya. Habang lumalaki yung impluwensya niya, dumarami ang mga chismis. Mga babae raw nang huhumaling sa kanya. Hindi naman siya kagwapuhan, kundi dahil meron daw kakaibang aura sa presensya niya. Para bang kaya niyang basahin yung mga kahinaan mo, pati na rin kung ano yung nasa isipan mo. At ang pinakamahalagang taong nabasa niya, isang nanay na desperado na iligtas ang anak niya. Ang tagapagmana ng Russian Empire, si Alexei Romanov, meron siyang hemophilia. Isa siyang sakit kung saan kahit maliit na sugat, pwedeng ikamatay. At sa panahon na yon, wala namang lunas eh. Habang lumalala ang kondisyon ni Alexei, unti-unti daw nawalan ng pag-asa yung nanay niya, si Empress Alexandra. Mga doktor, bigo. Mga pare, hanggang dasal na lang. Wala silang magawa. Hanggang sa isang araw, dumating si Rasputin. At ang nakapagtataka, kapag nandyan siya, kumakalma si Alexei.
bumubuti bigla yung kondisyon niya. Humihinto ang pagdugo. At para sa Empress, hindi na siya isang ordinaryong tao. May mirakulo tong taong to. Isa na siyang propeta, isang mensahero ng Diyos. At dito, nagsimula magbago ang lahat. Dahil kapag naniwala ang isang ina, minsan kahit imperyo, kaya niyang isugal. Mula noon, malaya nang nakakapasok si Rasputin sa Royal Palace. Isang bagay na ikinagalit ng maraming mga nobles, mga maharlika. Imagine nyo to, habang naka-uniform at desente ang mga damit ng mga aristocrats, may isang lalaking mukhang palaboy na bumubulong sa likod ng royal family. At mas pinapakinggan pa siya. Dito nagsimulang kumalat ang mga iskandalo na may relasyon daw sila ng Empress na kontrolado daw niya ang hari, na ginagamit niya ang relihiyon para manipulahin ang mga tao, na may babaeng aristokrat na nanghuhumaling daw sa kanya. At habang lumalaki ang impluwensya niya, mas lalo ring nababaliw ang tingin sa kanya ng publiko. Pero, ang pinakadelikadong bagay, hindi magic, hindi rin hypnosis, kundi ang kakayahan niyang maintindihan kung ano ang kahinaan ng mga taong may kapangyarihan. Russia begins to rot. Habang lumalala ang World War I, gutom na yung mga tao. Siyempre galit din ang publiko. Bagsak na rin yung moral ng Russia. At habang naghihirap yung mismong bansa nila, may mga kumakalat na kwento tungkol kay Rasputin. Mga inuman, as in debauchery talaga, corruption, manipulation. Totoo man o hindi na ito mahalaga. Dahil naniniwala ang mga tao na may demonyong nakaupo sa tabi ng trono. At sa mata ng publiko, si Rasputin ay hindi isang simpleng mistiko lang. Isa na siyang simbolo ng pagkabulok ng Russian Empire. Kaya may isang grupo ng aristocrats na naniwalang kung mamamatay si Rasputin, baka mailigtas pa ang Russia. Isa sa mga leader ng plot, si Prince Felix Yusupov, isang aristokrat na naniniwalang si Rasputin ang sumisira sa buong bansa nila. Kaya inimbitahan nila siya sa mansion. At doon, nagsimula ang isa sa pinakaalamat na assassination story sa buong history. Pero ang mahalagang tandaan natin, maraming detalye dito ang posibleng na-exaggerate sa pagdaan ng panahon. Dahil habang lumalaki ang alamat ni Rasputin, mas nagiging parang horror story yung pagkamatay niya. Pero isang bagay lang ang sigurado. Nang matagpuan ng katawan niya, frozen, sugatan, halos hindi na makilala. Tapos na talaga si Rasputin. Pero hindi natapos yung epekto niya. Dahil ilang buwan lang after niyang mamatay, bumagsak bigla ang Romanov dynasty. The fall of the Romanovs. So, revolution, nagkaroon ng chaos, nagkaroon ng bloodshed, maraming patayan. Ang mga pamilyang minsang namuno sa Russia, unti-unting nawalan ng control. At eventually, pinatay na rin ang buong Romanov family. At dito, naging mas nakakakilabot ang kwento ni Rasputin. Dahil bago siya mamatay, may sinabi raw siya na kapag pinatay siya ng mga aristocrats, babagsak din ang royal family. At iyon nga ang nangyari, nagkatotoo siya. Pero baka si Rasputin ay hindi talaga sumpa. Baka isa lang siyang simptomas ng imperyong matagal ng pabagsak. Minsan, hindi kailangan maging hari para baguhin ang direksyon ng isang imperyo or ng isang pamumuno. Kailangan mo lang maintindihan kung saan mahina ang mga taong may kapangyarihan. At iyon ang nakakatakot kay Rasputin.
Hindi dahil sa immortal siya or dahil may chismis na ang galing niyang mag-predict ng future. Hindi dahil may magic siya, kung hindi dahil naiintindihan niya ang takot, desperation, at emotional weaknesses ng ibang tao. Sa panahon ng kaguluhan, maraming tao ang kumakapit sa kahit anong bagay na nagbibigay ng pag-asa. Kahit gaano pa ito kadelikado, kahit gaano pa ito ka-dark. Sabi nga nila, 'di ba? Kapit sa patalim. At hanggang ngayon, mahirap pa ring malaman kung sino ba talaga si Rasputin. Isa ba siyang banal na healer? Isa ba siyang manggagamot? Isa ba siyang manipulator? O isa lang talagang tao na naging salamin ng isang imperyong malapit ng mamatay? Kung gusto mo pa ng ganitong dark history, psychological mysteries at mga kwentong parang fever dream na unti-unting lumalala, subscribe to Hiwaga at Esoterica. And don't forget to like and share and click the notification bell para updated ka sa mga next stories natin. Dahil sa susunod naman nating mga kwento for June, may isang lalaking masyadong nang humaling sa eternal youth at isa namang tahimik na halimaw na nagtatago sa likod ng ordinaryong muka. See you next time. Bye for now!